Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng militar at faksyon ng MNLF sa Zamboanga City kanina umaga. Naririnig po ang malakas na pagsabog sa isang gusali na nilusob umano ng MNLF sa Barangay Santa Barbara. Batay sa pinakabagong tala ng militar, nasa 170 ang hostages ng MNLF, habang 4 ang patay at 14 ang sugatan sa gulo. Alamin na natin ang sitwasyon ngayon mula kay GMA News stringer JV Francisco. JV, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Yes, Rafi, patuloy pa rin ang engkwentro ngayon ng MNLF at ang tropa ng gobyerno dito sa Barangay Santa Catalina sa kasalukuyan. Pero maliban dun sa series of gunfire kanina, pasado alas 11 ng umaga, may mga sniper shots na lang ang naririnig namin dito sa lugar ng Barangay Santa Catalina. Pero nakita namin kanina lamang, Rafi, may isang civilian na tamaan ng ligaw na bala, believed to be galing sa tropa ng MNLF doon sa lugar ng Santa Barbara Elementary School. Tapos ngayon lang may nakita din kaming isang civilian dinadala sa ospital na tamaan din ng shrapnels doon mismo sa lugar ng insidente sa Santa Barbara Elementary School. JV, yung mga civilian na nasaktan o nasugatan, ito ba yung mga natrap sa kanilang mga bahay? Ito ba, Rafi, yung mga civilian na to, may-ari ng ilang mga business establishment sa paligid ng Santa Barbara Elementary School at Santa Barbara Barangay Hall. So, nandun sila kanina sa bagbakan nga ng militar at ang MNLF sa lugar, kaya ito parang naano sila ng shrapnel, ng ligaw na bala, natamaan sila ng ligaw na bala dito. So JV, yung mga civilian dyan na nariyan pa rin sa area, hindi naman pinalilikas ng militar, bagamat I would assume binabantayan nila yung kanilang mga tindahan, JV. Karamihan, Rafi, ng mga residente kahapon pa inilikas na doon sa Zamboanga City Grandstand. Pero yung dito ngayon, may mga civilian, karamihan dito mga lalaki, Rafi, na kung saan parang gusto nila pansamantala doon lang mismo sa bahay nila para bantayan nga ito. So, JV, bigyan mo nga kami ng mas malawak na picture dyan sa nangyayari sa Zamboanga. Ilan na ba yung apektadong barangay? At doon sa mga apektadong barangay, buong barangay ba talaga yung hawak ng MNLF? Pwede mo bang isalarawan sa amin, JV? Sa ngayon, maliban sa Barangay Santa Barbara na may bagbakan ngayon ng military at ang MNLF, kasali din ho dito yung Sitio Lustre, Barangay Santa Catalina, ang Barangay Kasanyangan at ang part of Barangay Talon-Talon. Pero may mga reports na may mga ibang grupo daw ng MNLF nandyan pa rin sa Barangay Mampang sa kasalukuyan. Kahapon kasi, JV, may mga ulat din na nasa isang gusali yung hostages ng MNLF. Reportedly, nakatali pa yung mga to. Ano yung balita sa kanila ngayon? Lumipat na sila sa Barangay Kasanyangan kagabi. Isa sa mga request nila na payagan sila na magmarcha mula Barangay Santa Catalina papuntang Barangay Kasanyangan, pero i-release daw nila yung isang bata. Kaya kagabi mismo yung 12 years old na batang lalaki ang inirelease habang patuloy sila nagmarcha papuntang sa Barangay Kasanyangan. Kasama na rin yung mga ibang grupo ng MNLF ngayon doon. So parang nagko-converge ngayon na JV, ganun ba yung nangyayari? Yung mga MNLF at kasama nila yung kanilang mga hostages, pinagsasama-sama nila sa isang lugar? Ganun ba yun, JV? Yun po talaga, Rafi. Kanina nga, madaling araw, may namataang grupo ng MNLF galing Basilan. Nagland sila sa shoreline ng Barangay Mampang. Tapos hinostage nila ang ilang residente doon at ginawang human shield. Tapos nagmarcha sila papunta sana doon sa Barangay Kasanyangan, pero hinarangan sila ng tropa ng militar at kapulisan dito sa Barangay Talon-Talon. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa mismong lugar ang grupo ng MNLF na to. Sa ngayon ba, JB, wala kang balita kung may sea blockade dyan malapit sa pinangyayarihan ng insidente ngayon? Kasi nagland na nga dyan yung MNLF, pero may mga nakasunod pa pala na kanilang mga kasamahan. So far, sa nakikita namin ngayon dito, Rafi,
sea vessel ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard lang ang nasa vicinity ng Santa Cruz Island. So hindi namin matya kung may mga binabantay din doon sa shoreline malapit sa Barangay Mampang at Barangay Talon-Talon sa ngayon. At may balita ka ba, JV, doon sa sinasabing Minortar, yung mga barkong nakadaong malapit dyan sa pier kung saan nangyayari yung bakbakan? Negative info pa sa ngayon, Rafi, ang balita mo sa amin ngayon. Pero mamayang 12 noon, may local crisis committee conference ang sasagawa dyan sa City Hall, si Mayor Isabel Climaco, at alamin natin sa kanya kung may mga balita din na natanggap ang crisis committee dun sa pagmortar ng mga MNLF dito sa barko ng Philippine Navy dito sa shoreline ng Zamboanga. JV, sa ngayon ba, paano yung sitwasyon dyan? Sporadic pa rin yung gunfire? May naririnig pa kayong mga putukan? Gaano ba kadalas ito? Mula kanina 11 o'clock in the morning, medyo panaka-naka na lang, Rafi, yung mga skirmishes galing mismo dun sa loob ng Santa Barbara Elementary School at ang ilang lugar gaya nga dun sa isang building na kung saan nandun ang sniper ng MNLF. Sa ngayon, medyo kalmado naman ang sitwasyon, tahimik sa ngayon, pero nakabantay pa rin po yung ating mga kasundaluhan at kapulisan dito sa vicinity ng Barangay Santa Barbara. At JV, ano yung paliwanag ng militar sa mga skirmishes na ito? Bakit nagkakaroon ng ganong putukan? May nangyayari bang lusuban o umaabanti ba yung MILF? O puro sniping yung ginagawa ng MILF forces laban sa militar na nakabantay dyan? Ang info sa amin kanina, pinupurso talaga ng military itong grupo ng MNLF dito ngayon sa Barangay Santa Barbara. Kaso nahirapan sila, Rafi, dahil na nga may mga sniper shot dito sa mga areas ng may mga buildings dito at ang mosque ng Barangay Santa Barbara, may mga MNLF snipers nandun sa taas. So yun, pahirapan yung pagpurso nila doon sa mismong community na kung saan nandun ang tropa, ang grupo ng MNLF. So para lang malinaw, JV, ang nangyayari ngayon nagko-converge yung MNLF sa isang lugar at hinahabol sila ng militar at lumalabas, nagkakaroon na rin ng house-to-house fighting. Ganyan ba yung nangyayari dyan ngayon, JV? Yes, Rafi, totoo yan. At kumusta naman yung kabuuan ng Zamboanga? Alam naman natin na maliit na portion lamang yung pinangyarihan ngayon dyan nung kaguluhan. Kumusta yung kabuuan ng Zamboanga City at kumusta yung mga civilian dyan? Although 4 to 5 barangays lang ang apektado ngayon dito sa pangyayari, pero mula kahapon hanggang ngayon, serado pa rin ang ang mga business establishment dito sa Zamboanga City, sa town proper ng Zamboanga. Mistulang Go City nga ang paglabas nito. Pero may mga business establishment tulad ng Santa Cruz Public Market, although marami siyang mga stalls, pero iilan lang ang bukas ngayon. So parang nagpapanig buying na rin ang ilang mga tao dito ngayon sa Zamboanga City. Kasama na rin po yung mga ilang gasoline stations at pharmacy na nakabukas sa mga oras na ito, Rafi. JV, panghuli na lamang, alam naman natin na may malaking puwersa ng mga tropang Amerikano dyan sa Zamboanga City. Meron ka bang namamatang movement sa kanila o ano yung reaction na nakukuha mula sa kanila? Meron bang pahayag ang militar tungkol dito, JV? So far, confined sila, Rafi, sa loob ng Western Mindanao Command at 3rd Air Division ng Philippine Air Force. Actually nga, yung mga deployment ng tropa dito kanina from the Philippine Marines, meron din from the Philippine Army, tinitingnan namin kung may mga tropang Kanaw din yung kasama nila. Pero wala talaga, pero per information from the PIO ng Western Mindanao Command, si Colonel Rodrigo Gregorio, ang sabi niya na lahat ng mga tropa ng Kano ay nasa loob lamang ng kampo ng West Wincom at 3rd Air Division ng Philippine Army. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer JV Francisco. Mag-ingat kayo dyan.